Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 13, 2025 at 85 days na lamang po ang inaantay po natin para muli pong masampahan ang impeachment complaint ito pong si Vice President Sara Duterte. Bakit po patuloy natin itong tinututukan? Kasi hanggang nakaupo po bilang Vice Presidente itong si Sara Duterte, magpapatuloy po ang mga panawagan ng mga DDS na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos para po maiupo bilang Pangulo itong si Sara Duterte. Isa po dyan na nananawagan, ito pong si Congressman Kiko Barsaga na pag-uusapan po natin mamaya. Pero isingit po natin ito. Ang Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang November 18 ay magsasagawa ng 3 araw na rally. Tinatawag po nila itong for transparency and accountability. Pero marami na po ang nagsasabi, partikular mga DDS, ito po ay naglalayon ng hindi maganda para po sa kasalukuyang gobyerno. In fact, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ayon sa rumors na lumabas, kinansela daw po nito ang kanyang trip to Bicol ngayon at napag-usapan sa Malacanang ang mga bagay-bagay kaugnay po ng kanyang pamumuno at ang tangkang destabilization sa kanyang administrasyon. At dahil din dyan, nagkaroon ng press conference kanina si Pangulong Bongbong Marcos. Isang tanong lamang sa Iglesia ni Cristo, bakit kung for transparency and accountability ang panawagan nila, hindi nila ganapin ang rally na yan 3 araw? Maraming mapeperwisyo rito sapagkat tatamaan ng Lunes at Martes. Regular working days ng ating mga kababayang Pilipino. Sigurado mahihirapan sila sa pagbiyahe dahil sa i-create na traffic nito. Bakit ang Iglesia ni Cristo ayaw gawin ang 3 araw na pagtitipon na ito sa Philippine Arena kung saan malayo po dito sa Metro Manila at sarili po nila yon? Kaya namang mag-accommodate po noon ng mahigit sa 25,000 katao. Pwede rin naman po sa labas. Ang laki po ng space ng parking area noon. Kaya nagtataka talaga tayo bakit ipinagpipilitan nila ngayon 3 araw pa sa Quirino Grandstand. Ngayon, balik po tayo dito po kay Congressman Kiko Barsaga. Meron pong payo dito si Commodore J. Tariela. Ayon po kay Commodore J. Tariela, dapat daw pong magpakonsulta na sa doktor at abogado. Ito pong si Barsaga. Sa kanyang Facebook page yesterday, sinambit po ni Commodore J. Tariela ang mga sumusunod. Now is the right time for Congressman Barsaga to consult a lawyer and a doctor. It appears he does not fully understand that the case filed against him is not directly related to his call for the abolition of the Philippine Coast Guard. Kasi ito pong si Barsaga, nag-post po ito ng mga ganitong kataga sa kanyang Facebook page. Tinira niya ang Philippine Coast Guard. Ayon sa kanya, kinasuhan talaga ako sa mga statement ko laban sa Philippine Coast Guard. Totoo namang kurap kayong lahat. Nya ha 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 ha. Tapos hashtag abolish PCG. Yan po ang pahayag ni 4th District Congressman ng Cavite na si Kiko Barsaga. Pero ang katotohanan po, hindi naman po Philippine Coast Guard ang nagsampa po ng kaso laban po sa kanya. Ang nagsampa po ng kaso ay ang ating Criminal Investigation and Detection Group. At ito po ay inamin nila sa balitang ating pong papanoorin. Kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng Department of Justice na sinampahan ng reklamong kriminal si Cavite Congressman Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito ng sumiklab na karahasan sa Maynila sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang CIDG para hindi umano maudlot o maimpluwensyahan ang preliminary investigation sa kanilang reklamo. Pero batay sa sampina ng Quezon City Prosecutor's Office, kinasuhan si Barsaga ng inciting to sedition at inciting to rebellion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinadadalo rin ang mambabata sa preliminary investigation ng piskal ng Quezon City sa November 18 at 25 at pinasusumite ng kontra sa laysay kaugnay ng mga naturang reklamo. Napanood po natin yung mismong kumpirmasyon ng Criminal Investigation and Detection Group. By the way, suot ko po ngayon ito pong race kit or shirt, para po sa takbo laban sa mga bully na pangunguna po ni General Nicolas Torre na atin pong bisita mamaya
sa magaganap pong panayam natin kay General Nicolas Torre, alas 7:30 po ng gabi dito po sa ating channel at page. Ipopromote natin syempre ang activity na ito, pero marami tayong mga pressing concern na i-raise kay General Torre. Kaya abangan nyo po mamaya ang ating panayam sa kanya, alas 7:30 po ng gabi dito po sa Pilipinas, November 13, 2025. At balik po tayo dito po sa ating topic. Ito po yung nakikita nyo sa ating screen ay ang subpoena para po kay Congressman Barsaga. Ito po ay kaugnay ng reklamo po ng Criminal Investigation and Detection Group para po sa mga paglabag sa probisyon ng ating Revised Penal Code, partikular ang Article 142 o Inciting to Sedition at Article 138 o Inciting to Rebellion, na syempre may kaugnayan sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Dahil ang mga pahayag po na inciting to sedition and rebellion di umano nitong si Congressman Barsaga ay kanyang ginawa sa pamamagitan po ng Information and Communication Technology. Dito po isinasaad sa subpoena, under and by virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing laws and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed, Congressman Barsaga hereby commanded and required to appear before him at the office of the City Prosecutor, Justice Cecilia Munoz Palma Hall, Department of Justice Building, Quezon City, Hall Compound, Elliptical Road, Quezon City on the following date and time, November 18 and 25, Tuesday at 3 in the afternoon. In connection with the preliminary investigation of the above captioned case, the names of the parties will be announced, called at the body or lobby of the office at the designated time and date. For the respondent, copy of complaint here to attach for you to submit counter affidavit. Akala yata nitong si Barsaga puro biro lamang ang pwede niyang gawin at hindi na po siya mapapanagot. Dito makikita po natin na kumilos na po ang ating kapulisan at siya po ay sinampahan na ng reklamo sa prosecutor's office. At syempre, pagdiinan natin ang kaso na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng related news hinggil po dito, which is posted yesterday. Barsaga faces inciting to sedition, rebellion raps at Quezon City Prosecutor's Office ayon po sa ABS-CBN News Online. The Police Criminal Investigation and Detection Group has filed inciting to sedition and inciting to rebellion complaints against Cavite Representative Kiko Barsaga according to a subpoena the first term House member posted on his Facebook page. Siya pa pala nagpakalat nito, no? The subpoena from the Office of the City Prosecutor of Quezon City requires Barsaga to personally appear at the OCP on November 17 and 25. Mali naman itong balita. Kababasa lang natin dun sa mismong subpoena, November 18 Anyway, mga tol, ito po ay hudyat na hindi ka immune from suit, Congressman Barsaga. Baka akala niya, porket kongresista siya, pwede niyang sabihin lamang ang kanyang mga gustong sabihin. Ang nakakalimutan kasi ng ilan po nating mga kababayang Pilipino, more so, ang isang kongresista sa katauhan nitong si Barsaga, na ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Ito po ay merong limitasyon. Tandaan po natin, makailang beses na po sa ating itinuro ito ng napakaraming mga abogado at merong partikular na vlog dito si Fiscal EJ na ang limitasyon po natin sa pamamahayag ng malaya ay dapat ino-observe po natin. No? Hindi po ito absolute. Tandaan natin, kapag tayo po ay sumasaklaw sa karapatan po ng iba, natatapos po ang karapatan natin sa malayang pamamahayag. Kapag tayo po ay huudyok ng maaaring kaguluhan sa ating lipunan, katapusan na rin po iyan ng ating malayang pamamahayag katulad po ng ginawa nitong si Congressman Barsaga. Nag-ugat po itong inciting to sedition at rebellion sa kanyang naging pahayag na dapat humiwalay daw po ang Visayas at Mindanao sa Luzon. Ngayon may vlog dito in a separate occasion si Fiscal EJ at panoorin po natin ito, mga tol. Stolen too. My fellow citizens, corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. First, it was only money and our national pride, but now we have reached the point where our corrupt politicians are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown.
which is why, alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Instead of having your taxes and natural resources exploited by the elites of the National Capital Region, let us instead create an independent government that truly acts in service to the people. Let us create a future for Visayas and Mindanao that is decided by their own people, rather than one dictated by Marcos and his political allies. Join us in making a better government. God bless Luzon, and God bless the Republic of Visayas and Mindanao. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga para sa secession ng Visayas at Mindanao mula sa Luzon, isang simpleng opinion lang ba o isang malinaw na paglabag sa batas? This is not just political noise. What he said has serious constitutional and criminal implications. Let's talk about why his statements may amount to inciting to sedition under the revised penal code and how this could also violate the Constitution and his oath of office. Now, as a member of Congress, Barzaga took an oath to uphold and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, tungkulin niyang protektahan ang integridad ng ating bansa, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pero sa kanyang panawagan na maghiwalay ang Visayas at Mindanao mula sa Luzon, malinaw na tinatakwil niya ang mismong prinsipyo ng territorial unity na nakasaad sa Article 1 of the 1987 Constitution. By calling for the dissolution of that unity, Barzaga isn't just being controversial. He's betraying the very Constitution he swore to defend. Secession is not a political opinion protected by free speech. It's a call to dismember the Republic. Now let's look at the law. Under Article 142 of the revised penal code, the crime of inciting to sedition punishes anyone who by means of speeches, writings, or other representations incites others to commit acts of sedition. Ang parusa dito ay prison correctional in its maximum period at multa na hanggang 400,000 pesos. Pero kapag ginawa ito online o sa social media, papasok na rin ang Cybercrime Prevention Act kaya ang parusa ay 1 degree higher. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay nag-uudyok sa publiko na kumilos laban sa gobyerno, mag-alsa o magtaguyod ng paghiwalay ng mga rehiyon, you may be guilty of inciting to sedition even if no sedition or rebellion actually happens. The law punishes not just the act itself, but even the incitement thereof, meaning the mere urging of others to commit acts of sedition. Tatlong elements po ang kailangang maging present para maging krimen ito. Number 1, the offender did not take direct part in an actual sedition. Number 2, he incited others to commit seditious acts. And number 3, the inciting was done through speeches, writings, or social media posts. If we analyze the public statements at social media posts ni Barzaga, malinaw na tugma ito sa elements ng krimen. He's not just expressing dissatisfaction. He's actually urging regions to secede, which clearly tends to stir up the people against local authorities and disturb public order. Aside from possible criminal liability, Congressman Barzaga could also face disciplinary action under the rules of the House and also under Republic Act 6713. Ayan dinidiscuss, tinuturo sa atin ni Fiscal EJ sa pamamagitan ng vlog na ito yung mga posibilidad or consequences ng action or salita na ginawa nito pong si Congressman Barzaga. Siyempre, yung criminal responsibility. Ako, malakas ang paniniwala ko na sa kanyang naging talumpati na yan na in-upload sa kanyang mga social media accounts, talagang nagawa nitong si Barzaga na labagin ang probisyon ng revised penal code na itinuturo sa atin. Ito pong inciting to sedition at perhaps inciting to rebellion. At ang kaparusahan niyan, pagkakakulong. Pero hindi lamang dapat yan matapos dahil matagal na proseso po yan. Meron pong sinasagawang preliminary investigation, finding of probable cause, and eventual filing of information sa korte, and syempre, the issuance of warrant of arrest if possible ng korte. And once arrested, trial will ensue and hopefully magkaroon ng conviction or para sa kanya, acquittal. Kaya it will take years bago po matapos yan. Ang immediate action sana dito na makita po natin ay para po sa parte po ng Kongreso. Nananawagan po tayo sa pamunuan ng House of Representatives sa pangunguna po ni Speaker Faustino D. III at sa chairperson po ng Committee on Ethics na aksyonan na po, bilisan po nila yung
yung isinampang reklamo po dito ni Congressman Puno. Nakalimutan ko yung first name eh. Si Congressman Puno po ay miyembro po ng party na kinabibilangan nitong si Barsaga, kung saan ito na rin po ay umalis. Pero ang tatay kasi niya at saka si Congressman Puno ang isa sa mga nagtatag ng partido na yon. Dahil po doon, masakit para kay Congressman Puno na gawin yung nararapat. At yun nga po yung filean siya ng ethics complaint sa nabanggit na committee. At ano ang maaaring maging kaparusahan nung reklamo na yon? Maaaring pagkakatanggal bilang kongresista. Pero kung hindi mag-prosper ang initial na reklamo na yan ni Congressman Puno, pwede rin gamitin ng sino mang concerned party or ng mismong kapwa niya kongresista ang sinampang reklamo po na ito o yung elemento ng mga reklamo po na ito na ginawa nga nitong si Barsaga sa pamamagitan ng pagsasalita niya sa harapan ng publiko to incite sedition and rebellion. And tingin ko, dito hindi na siya makakaligtas. Sana sa lalong madaling panahon, lumabas ang desisyon, pagbotohan nila sa plenaryo kung kinakailangan pa bang manatili o matanggal na bilang kongresista itong si Barsaga. Sa kasaysayan po kasi ng House of Representatives, iisa pa lamang po ang na-expelled, no? Ang natatanggal bilang kongresista sa katauhan ni former Congressman Arnulfo Teves. Si Congressman Saldico, hindi naman po ito nasampahan ng reklamong etika diyan sa House of Representatives. Ito po ay kusa nang nagbitiw sa kanyang pwesto. Kaya tingnan natin kung ito bang si Barsaga ay magagawang tanggalin din katulad ng ginawang pagtanggal kay former Congressman Arnulfo Teves. Pero matapang ang pahayag nitong si Barsaga sa mga kumakalat ngayon na mga quote card sa social media at ina-amplify po ito ng mga DDS. Talagang hangang-hanga sila sa mga katulad nitong kayo na magbanggit ng salita. Pero laging sinasabi ni Nino Barsaga ang mga salitang naiisip ko na tingin ko kaya niyong banggitin sa comment section. Sana sana talaga itong si Congressman Barsaga, mga tol, matapos na, matuldukan na, no? Dahil para sa kanya, kaya niya raw pong ibigay ang kanyang buhay. Para niyang tinatrato na para siyang si Rizal na handang mamatay para sa bayan. Pero tingin ko hindi niya po na alam talaga kung ano yung kanyang sinasabi. At I believe tama yung sinasabi dito ni Congressman Puno na meron po itong problema, no? Na unwell ito pong si Barsaga. At titingnan natin sa mga susunod na pagkakataon ano ang magiging action dito ng Committee on Ethics, partikular ng pamunuan ng House of Representatives. At nabanggit natin kanina na ang ating Pangulo ay kinansela ang trip to Bicol at nagkaroon na nga po ito ng pagpupulong sa Malacanang at pagbabahagi na rin ng kanyang mga impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng press conference. Kaya panoorin po natin yung press conference kanina ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa tinawag na President Report, no? Balikan po natin itong live stream kanina ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tinawag ko kayong lahat ngayong umaga dahil may nagpaalala sa akin na 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA. Ulitin natin, ito gamitin natin para mas malaki. Ayan. 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. Kaya ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari mula nung SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation
after the press conference, no? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basehan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan? Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratistang kasabwat nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat ng mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay napatunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At ipapagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Acts, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Saklaw ng freeze order na ito ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos.
nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Sa cloud ng fees order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata these are the cases. No? Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nag-submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso. Ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far baka meron pang idadagdag diyan sa kasalukuyan pa lang yan ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito namang October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 6 din, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na ang buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad. At siyempre may mga multa yan dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan. Ay, maraming salamat NCL sa inyong pong super sticker. Ayan, na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50
ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin market price na ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Ang ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang mga lisensya ng 9 na kontratistang konektado kay Sara Diskaya, ipinatupad ang mas mahigpit na mga regulasyon sa kontraktor. Unang-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at that it was a very strange development na ito ay that was allowed na ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga pero hindi masyadong hindi ini-enforce. Pero pinagbawal natin ng matibay na mga may-ari ng construction company ay maging membro ng pick-up board. Dahil maliwanag pagka ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga constructor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro maisusulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan. Nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto. Kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa 3 pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidisenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard. Kaya patitibayin natin ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay ma-implement na mabuti. Mga reforma rin sa proseso ng pagbabayad para tiyakin natin. Yun ang ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitignan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Tignan niyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang merong project na ganyan. Nagque-question kung merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito tinitignan yung kung talagang linalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung
yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso. At kung sino man ng mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan, at kung huhusgahan sila ng korte, ay makukulong sila. Sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na pagdiinan natin yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang daming naiinip, mga tol. Perhaps lahat naman tayo talagang gusto ang mabilis na proseso. Kaso lang, wag nating ilagay sa alanganin yung kahihinat na ng kaso. Kakasuhan ng tao, mabilis nga, para lamang mag-respond sa kagustuhan natin. Tapos kinalaunan, madidismiss ito o mapapawalang sala sila. Walang kwenta. Sino ang talo? Tayo. No, kaya di baling medyo nag-aantay po tayo ng matagal ngayon, pero katulad ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malakas dapat ang kaso na hindi magreresulta sa pagkakabasura po nito. Guilty. Ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala, masisira yung kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talagang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Pangalawa ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito yung aking mga nabanggit ngayon ay yan ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have. It's already. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take. I'll take two questions. We'll take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko,
Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at banggit niyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na ano kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of this problem. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. But marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail
or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. All right, thank you very much. Naniniwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos, mga tol, na walang sisinuhin, sasantuhin sa isinasagawang investigasyon ngayon ng gobyerno sa kanyang pamumuno. At sana yung paniniwala na yan, maka-impluwensya ako sa ating mga manonood na wag tayo masyadong magmadali, no? Kasi maraming makukulong. Uulitin ko lang yung sinabi ko kanina, tapos eventually, mapapawalang sala. Gusto ba natin yun? Tama yung ginagawa, tinatahak na landas ngayon ng ating Pangulo na hindi sila nagkakaso para lamang sa optics, para lamang mapabango ang pangalan ng administrasyon at ng ating Pangulo. Nagkakaso sila base sa mga ebidensya. Kung gusto mang kasuhan si former Speaker Martin Romualdez, kakibat dapat nito ang mga ebidensya. But unfortunately, yung mismong nag-aakusa kay Congressman Martin Romualdez ay hindi nagpakita sa ahensya na dapat magkaso sa kanya, ang Department of Justice. Kung tatandaan po ninyo, itong si Orly Gutesa ay nagsalita po ito ng kanyang mga pasabog sa hearing ng Blue Ribbon Committee at inakusahan niya si Congressman Martin Romualdez na tumatanggap po ng bilyones mula po sa flood control projects. Pero nung siya po'y inanyayahan na para yung kanyang testimonya ay magamit sa eventual na pagkakaso o reklamo kay Congressman Romualdez, hindi na po ito nagpakita and until now, hindi po ito nagpaparamdam sa publiko. Paano naman makakasuhan si Congressman Martin Romualdez kung walang ebidensya? No? Kaya sana makita natin yon. Ako, kahit ako'y sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez, kung siya po'y merong kasalanan at malakas ang ebidensya laban sa kanya, kakastiguhin po natin yan. Hindi po natin ito tolerate ang isang maling gawain ng taong gobyerno sa ating programa. Kaya nga, ang dami na po natin binanatan dito no? Kahit mismong sa tingin natin, kakampi natin dati dahil naniniwala na tayo ngayon na siya ay may kasalanan, binabanatan natin. Sino po tinutukoy ko dito? Si Sara Duterte, di ba? Tayo bilang sumuporta sa unity team noon, sinuportahan natin si Vice President Duterte. Pero nung malaman natin na ang daming mga ebidensya na dinadala ng mga akusasyon na ito sa kanya, hindi na natin magagawang suportahan pa ito. Kaya ang layunin natin ngayon sa programang ito ay patuloy na ipaalala sa publiko, katulad ng ginagawa natin sa kada intro ng programa natin, na merong active na impeachment complaint. Kasi ang akala po ng lahat, hindi po aktibo ang impeachment complaint kay Sara Duterte. It is still active. But unfortunately, nakabinbin po ito sa Korte Suprema dahil po sa motion for consideration na ipinail ng House of Representatives. Pero ganun pa man, kung ano man ang mangyari sa motion for reconsideration na yan, ako'y nakatutok na doon po sa possible na siguradong step natin, no? At ito po ay mangyayari sa February 6, 2025. At today, 85 days na lamang ang ating inaantay. Nung sinimulan ko po ang pag-countdown dito, nagsimula tayo sa 168 days. Ngayon, 85 days na lamang. Ganito po ako ka-consistent dito, kaya ang daming mga DDS ang nagagalit sa akin kasi hindi ko binibitawan ang impeachment complaint na issue kay Sara Duterte. Marami nang nakakalimot dito. Pero ako, hindi ko po ito malilimutan. Lalong-lalo na ngayon, patuloy na nananawagan ng pagpapabagsak ang kampo ng DDS, kampo ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Higit sa lahat, yung latest na inilabas na impormasyon nitong si Ramon Tulfo. In fact, meron nga po siyang latest post Puntahan po natin yung kanyang latest post. Sabi po ni Ramon Tulfo sa kanyang post, malaking balita itong press conference ni BBM. Napakinggan na natin. President BBM canceled his trip to Bicol today to talk about the state of the nation from Malacanang at 9 in the morning. Sources said among the topics he will discuss is an alleged plot by some quarters to unseat him. Quoting an inside source, I reported the destabilization moves. My report has since gone viral.
At ano ba yung sinasabi ni Ramon Tulfo? Pinangalanan niya po ang mga posibleng sangkot sa pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. At matitigil lamang ito mga tol kung wala na sa pwesto si Sara Duterte. Ang mga personalidad na ito, tingin ko maglalaylo po ito kapag natanggal bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Pero hindi mawawala na meron pa rin mananawagan ng pagbibitiw kay Pangulo kapag nangyari ang pag-impeach naman kay Sara Duterte. Kasi ang critics always there. Mawala si Sara Duterte, pupunta dyan ang dilaw o pink. Ipapanawagan nila na magbitiw si Pangulo. Pero tingin ko hindi gagawin ng pink at dilaw yung ginagawa ngayon, nagarapalan ng mga DDS, katulad po ng mga binanggit dito na pangalan ni Ramon Tulfo. Ulitin po natin for the record, noong November 10, 2025 at 3:56 in the afternoon, ipinost po ni Ramon Tulfo ang mga sumusunod. Sabi niya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Romeo Foquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Kernel La Chica, Kernel Leonardo, Kernel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marculeta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Chavit Singson. Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit napitpitin nyo ang bayag niya. O, yan po ang pahayag ni Ramon Tulfo. At tingin ko mga tol, hindi matatapos even itong rally ng Iglesia ni Cristo. Magpapatuloy ang mga ganitong activities sa mga susunod na taon kung hindi matatanggal sa pagka-vice presidente itong si Sara Duterte. Napakahalaga na mapanagot si Sara Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya na pilit iniiwasan ng kanyang kampo. Sabi nila, walang kasalanan si Sara Duterte pero ayaw naman nilang harapin ang impeachment complaint bagkos tinetechnical nila ito. Sinasabi nila na hindi dapat magpatuloy ito dahil nalalabag daw po ang due process at right to speedy trial ni Sara Duterte and blah blah blah. O kaya titingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap pero hindi tayo bibitiw dito mga tol. Patuloy nating susubaybayan, patuloy nating ipapaalala sa ating mga kababayang Pilipino na meron po tayong Vice Presidente na binansagang pusit nitong si dating Congressman Prasco, at ang pusit na ito na dating itok-itok sa paniniwala ng maraming mga Pilipino, kaunti lang naman ng mga DDS, majority ng mga Pilipino ay naniniwala na dapat managot si Sara Duterte, partikular sa paggasta niya ng confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya sa mga nakalipas na taon. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat at medyo nagugulo ang isip ko ngayon kasi yung aso namin na si yung Pomeranian, nasa veterinaryo ngayon at ang laki na ng running bill. I hope maging maayos. Gagawin ko lahat para lamang masurvive ng aso namin kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. Kung kinakailangan, ito war scenario, kung kinakailangan mag-solicit ako in public, gagawin ko. Pero as of now, hindi ko muna yung gagawin. May mga tao na akong minessage at kung hindi naman tayo mapagbigyan, kung mapagbigyan, maraming salamat. Ganun lang naman yon. Ang mahalaga, gagawin natin ang lahat. Ito, makakaunawa lamang nito ang mga kapwa ko dog lover. Kasi marami ding mga hindi dog lover na porket ang mga aso nila ay nagkasakit na, hindi na hahayaan na lamang. Tayo, nagkakasabay-sabay yung mga aso ko ngayon. Nakaraang araw, yung pinakabunso namin, si Mamba, si Onyx, may problema rin sa tingin ko pero di ko na kaya 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 niya naman siguro dito pa lamang sa bahay. Yung isa si medyo maliit. Kaya ngayon, nandun sila ni Tapoy sa veterinary at sana maging maayos ang lahat. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.